Hello, blessed day to everyone. Sa pong mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kamanggagawa, mga kapatid, at sa lahat ng mga makapanood sa aking munting video na ito. This is again your friend and Facebook attorney, Peter Labid, and I would like to welcome back all of you to our 30-minute Bible study. Pag-aralan po natin yung banal na salita ng Diyos at titingnan po natin kung ano yung mga magagandang prinsipyo na itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Napakarami po yung madadagdag para sa ating buhay. Ano man ang iyong relihiyon, ano man ang iyong denominasyon, ito ay salita ng Diyos. The Word of God has been designed by God for all of us. No? Sapagkat tayong lahat ay nilalang ng Diyos. Ibig sabihin na siya mismo ay ang maiakda para sa atin. Bawat isa sa atin. No? Ginamit lang yung ating mga magulang upang tayo ay maisilang sa mundong ito. Ngunit Diyos ang may akda. At dahil sa Diyos ang may akda, siya rin ang nagbigay sa atin ng mga prinsipyo upang tayo unang-una ay makasumpong ng kaligtasan. Mga prinsipyo ng Panginoon upang tayo ay makasumpong ng kaligtasan. Sapagkat yan po ang pinakaunang pangangailangan ng tao. Sapagkat it involves our eternity. Yung walang hanggang buhay, sapagkat itong ating buhay na ito na nasa laman ay merong katapusan. Yung ating mga paghihirap ay meron ding katapusan. Sapagkat darating yung panahon na tayo ay lilisan sa mundong ito. It's either death will strike us or the promise of God of His second coming through the rapture. No? Yung sinasabi sa Bible, no? Na ang ating Panginoon Kristo ay bababa siya mula sa langit at hindi siya aapak sa lupa at nandun lang siya sa clouds. No? At ang gagawin niya ay yung mga anak ng Diyos na namatay na, sabihin yung kanilang kaluluwa ay nasa langit, ay magkakaroon muli ng reunification yung kaluluwa sa katawan na natutulog sa libingan. No? And this will happen in just one twinkling of an eye. And makikita natin yan sa 1 Thessalonians chapter 13 at chapter 4 verses 13 to 18, and then 1 Corinthians chapter 15 verses 51 up to 54. No? Napakarami pa mga tao hindi sila naniniwala sa itinuturo ng Bible patungkol sa ang ating Panginoong Kristo will be coming back to catch away His people from this earth. Pero iyan po ay maliwanag na turo ng Bible. No? We cannot wrestle with the provisions, the clear provisions of the Bible. No? Unless yung ating bibigyan ng pagpapahalaga ay yung mga tradisyon, no? Sabihin, the teachings of people, interpretations of people, as regards the certain passage of Scripture. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit napakarami pong mga relihiyon at mga pananampalataya. It's more of interpretation, no? Exegesis of the Scriptures. But the basic principle in exegesis is that if the provision, if the passage in the Scripture is clear and can be understood on the basis of the context, that's the best
interpretation, not the interpretation of people, not the interpretation of religious leaders, but the interpretation of the Holy Spirit Himself, who is the revealer of the deep things of God. No? And the Holy Spirit will interpret His Word based on His Word. No? Comparing Scripture with the Scripture. Ibig sabihin na we have to understand the Word of God, the Bible, in its entirety. Meaning, uh, the whole Bible. No? The message, the truth of the whole Bible, and not just on um, a particular passage, interpreting it in isolation with the other other verses or other books of the Bible. No, yan po ang ating pong nakikita at pag pinag-usapan natin yung tinatawag natin na catching up of the believers, eh, ito po ay maliwanag na itinuturo ng Bible to a simple mind, no? Na katulad ko at katulad ng iba na nag-aaral din ng Bible, no? Um, ito ay isang napakalaking pag-asa na ipinangako ng Panginoon because He really has not appointed us to wrath. That means the wrath there is not only uh, the daily persecutions that we are experiencing and we are seeing. No? In fact, uh, in every segment that we are doing, we're discussing about the greatest principles that God has taught in His Word. And one of the principles that we'll be studying today is about the writing of Paul to Timothy. Timothy was a young pastor, and he was actually experiencing a lot of persecutions. You know, when he was sent by Paul to minister in Corinth, many of the Christians there uh, despised his youth, meaning that they did not believe him, what he was teaching, because he was young. No, that's the reason. That's the point of discrimination, no, on the part of the members of the church in Corinth, no. And so he wrote Timothy in Second Timothy chapter 3 verse number 12, and he said, "Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." No? Yung lahat ng mga namumuhay na uh, godly, no? Ibig sabihin sumusunod sa mga prinsipyo ng Panginoon, ng kanyang mga salita, no? Sila ay magsasuffer, no? Persecution. Ano ba itong yung katotohanan ito? Ano ba ito in application to the believers? Na pag ikaw ay talagang tunay na Kristiyano, tunay na anak ng Diyos, wag mong asahan ang mundo ay magagalak sa iyo, no? That the world will praise you because you have become a Christian, you have been a follower, you have become a follower of Jesus Christ, no? Sapagkat kung maaalala natin, bakit ang mga mananampalataya nung panahon ng ating Panginoong Kristo, yung kanyang mga tagasunod, sila ay pinag-uusig ng mga Hudyo. Sabi ng ating Panginoon, it's not because of you that they are persecuting you, it's because of me. No? The world will hate you because of me, sabi ng ating Panginoon. Bakit kaya? Wala namang ginawa si Kristo na masama at wala namang ginagawang masama yung mga anak ng Diyos. Maliban lang sa iilan, no? Na meron din namang mga masamang tinapay, bad apple, no? We cannot expect a perfect uh, group of people, no? In as much as there is no perfect family. But yung almost all of the believers who have been
indwelt by the Holy Spirit, they are really trying to do uh, their best to do good work, because that is one of the emphasis in the teaching of Paul, that if you are a true believer, you must be careful to maintain good works. Yung mga ibang tao po, yung kanilang mga, ah, yung we call that, binabatong putik sa mga nagtuturo ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya. Sinasabi nila, uy, mga tao na yan ay, ano yan, they are against good work. No? Hindi po. Sapagkat napakaliwanag po ang turo ng Bible na kinakailangan ng isang tunay na mananampalataya ay mula nang siya ay maging anak ng Diyos, he is expected to to do good work, no? Na gumawa ng mabuti. Excuse me. Sapagkat yan ay kalooban ng Panginoon. Sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse number 10, that we have been created in Christ Jesus unto good works. No? Na gumawa ng mabuti. Kaya nga dito sa Titus, makikita natin ang itinuturo ni Apostol Pablo sa kanyang sinulat. The relationship of good work to the faith of the believer. Ang sinasabi niya sabi niya dito, na ang isang tunay na pastor, ang tunay na pastor, ang kanyang itinuturo ay ito. Sa Titus chapter 3, verse number 1 and the subsequent verses, sabi niya, put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work. Diba? Maging handa sa lahat ng paggawa ng kabutihan or mabuti. Yan ang isang marching order sa mga mananampalataya. That we have to be ready to do good work. No? To speak evil of no man. Yan, isa sa good work yan. To be no brawler, hindi pala away. Magandang gawa din yan. No? But gentle, showing all meekness unto all men. Yan. You will, sa believer, you will show forth your light. Nasabi din sa Matthew 5:16, and let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven. For you are the salt of the earth. No? Ikaw ay asin sa sanlibutan, ilaw sa sanlibutan. And you must be a shining light. You must be a salty salt. Sabihin you are a preservative. You have to be living a godly life according to the provisions and the principles that God has given us in His Word. No? That is expected from every believer, no? Na mamuhay ng gumagawa ng kabutihan, no? Mabubuting gawa. Ang kaibahan lang ay yung iba, yung mabubuting gawa ay kasama doon sa kanilang kaligtasan. Ibig sabihin, sabi nila kami ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, pananampalataya namin, but we have to maintain our salvation through our good work. Otherwise, we will fall from grace and we will go back to the status of being condemned sinners. No, we lose our standing before God as His children when we commit sin. No, pero yung tunay na katotohanan na mula sa salita ng Panginoon, pag ikay ligtas, ikaw ay binigyan ng buhay na walang hanggan at ikaw ay pinalaya mula sa tanikala ng kasalanan at kaparusahan ng kasalanan. You've been made free from the law of sin and death. And you've been, yung pagiging alipin mo sa kadiliman ay pinalaya ka na ng Diyos. You have been translated from the kingdom of darkness
of power of darkness unto the kingdom of the Lord Jesus Christ. You have been regenerated. You have been resurrected. You've been justified. You've been clothed upon with the righteousness of Jesus Christ, and you've been given eternal life. You have been indwelt by the Holy Spirit, and you have become a citizen of heaven, an heir of heaven, and your sins have been washed away. Your soul has been cut off from its connection to the sinful flesh, so that your soul um, is not anymore affected by the works of the flesh, but forever secured in the hands of Jesus Christ. Sabi niya sa John chapter 10, verses 28 and 29, I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Yan po ang pangako ng Panginoon na totoong kaligtasan at hindi po nawawala at hindi po kailanman ay nakakondisyon doon sa mabubuting gawa, kundi nakakondisyon doon sa ginawa ni Kristo sa cross, yung kanyang full payment of sin and sin's penalty, that those who believe in Jesus will receive the full benefit of what he has accomplished at the cross, and that is full redemption, no, and a new standing before him of being uh, righteous and justified in the eyes of God, not anymore a condemned sinner, but a saved sinner. According to Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus, walk not after the flesh, but after the Spirit. Yung walking in the flesh, yun po yung lumang uh, katayuan sa harapan ng Panginoon. Walking in the Spirit, yung bagong katayuan na siya ay naging anak ng Diyos at naging object ng pagmamahal ng Panginoon, biyaya ng Panginoon, no? Yan po ang reality na makikita natin sa salita ng Panginoon. Ngunit ang binibigay sa atin na turo ay kung ikaw ay naging anak ng Diyos, meron ka ng banal na espiritu na nananahan sa iyo at binago ka na ng Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, is a new creature. All things have passed away, behold, all things have become new. Iba na yung ano mo, iba na yung pagnanasa mo ngayon, no? Kung sa noong una ay ang pagnanasa mo ay hinahabol-habol mo yung mga kasalanan at mga kasayahan sa mundong ito na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Ngayon ay gusto mong iwanan ang mundo at gusto mong sundin ang Diyos at gawin yung mga nakapagbibigay ng ligaya at saya sa Diyos, no? To please God and to praise God and to follow Him, no? And to do His will. Yan na yung bagong pagnanasa ng iyong buhay. Sa pagsunod mo sa Diyos, binigyan tayo ngayon uh, ng katotohanan, no? Na hindi magiging masaya ang mundo sa iyo because the world is filled with the spirit of wickedness, the spirit of unrighteousness, the spirit of the God of this world, no? Satan. Sabi ng 2 Corinthians 4:4, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ should shine unto them. Sila ay binubulagan ng Diyos ng mundong ito. Kaya, dahil sa binubulagan, ginagamit sila ng Diablo upang atakihin, upang i-persecute ang mga anak ng Diyos. No? He's using people to attack and to persecute the children of God. No? Ngunit, ang isang anak ng Diyos ay hindi po dapat, should not be surprised. Hindi dapat siya mabigla. Kaya ito ay sinulat sa Bible na sinasabi na those who will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Kumbaga sa isang alon, ikaw ay you are going against the strong tide and it's not easy. But that is the right thing. No?
ang isang tunay na anak ng Diyos ay naninindigan sa kung ano yung katotohanan na nasa salita ng Panginoon. Hindi siya umaayon sa alon ng mundong ito, no? Kaya nga siya ay magiging he will become an object of persecution, of discrimination, no? Of defamation, no? Ngunit kung sabi ng Panginoon, kung ako nga na Panginoon mo ay if they persecuted me na iyong Panginoon, it's not unnatural for you also to undergo persecution because a servant is not greater than his Lord. No? Ang isang lingkod ay hindi siya mas mataas kaysa sa kanyang pinaglilingkuran. No? Kung ang ating pinaglilingkuran ay dumaan ng napakaraming pagsubok at mga persecution mula sa mga tao, tayo rin po sa pagsunod kay Kristo ay hindi po aayon ang mundo sa atin. Ngunit we have to stand on what is pleasing to God and what is the truth. Because Jesus will give us the grace for us to overcome. Sabi niya nga sa John chapter 16 verse number 33, in the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. No? It's only in Jesus that we can have victory. No? Hindi bagat kung maalala natin yung ating lumang gawa, no? Yung our old flesh nung ating buhay, nung panahon na hindi pa tayo nakakilala sa Diyos. Napakarami pong mga tao ang naging kaibigan natin, no? Ngunit nung tayo ay maging mga mananampalataya, sila ay nawala, no? Ayaw nila na sumama sa atin, no? Ngunit nakatagpo naman tayo ng tunay na mga kaibigan, tunay na magulang, tunay na mga katuwang sa buhay na kapwa mga mananampalataya. No, wag po tayong manghina. If the world hates us, it's because they hate Christ who is in us. No, but Christ who is in us is greater than all. No, no, sabihin na he has the power. Sabi nga ni Apostle Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kaya natin na malusutan. There hath no temptation taken you, but just as common to man. God is faithful, no? Who will also make a way to escape, no? That we may be able to bear it. Kaya natin lahat ng mga dadaanan natin ng mga kahirapan, mga pag-uusig, malulusutan natin yan sa pamamagitan ng kapangyarihan at karunungan mula sa Diyos. Tayo lang ay magpatuloy sa pagsunod sa Panginoon because it is the only way that we can have fulfillment in this lifetime. No? Kaya, to be godly is a great call for all believers. Remember that this is a difference between being religious and being godly. Kasi yung mga tao, napakarami mga reliyoso. Kahit yung panahon ng ating Panginoon sa Kristo, yung mga Hudyo, mga reliyoso sila sapagkat they tried to accomplish the law. They tried to fulfill the law to the very letter. No? At ipinagyayabang nila yung kanilang katayuan na yon. No? Pero sabi ng ating Panginoon that except your righteousness exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of God. Mahina po yun. No? Hindi po pwedeng maging basihan yon upang maging katanggap-tanggap sa Diyos. It's only by faith in Jesus. When you believe in Jesus, you will be accepted of God. And mula sa panahon na iyon na ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos, magsimula kang sumunod sa Diyos. No, unang-una, godliness will start mula sa iyong
pagtanggap kay Kristo at ika'y pinanahan o pinananahanan, no? You're being indwelt by the Holy Spirit. And then you follow the Lord in water baptism. And then you continue to become a disciple, to become a learner of the Word of God. And the principles that you will learn from the Word of God, you will apply in your life. That is being a disciple of our Lord. And once you already become mature in your faith, then that's the time that God will use you in whatever ministry that He has prepared for you. No? Yun ang makikita natin sa salita ng Panginoon. So, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Do not expect that the world will praise you because you have become a child of God. Rather, expect that the world will not be happy with you and they will try their best to uh, persecute you, to discourage you from following the Lord. But if you are a true believer, you will not fear what man will do unto you. And your only goal is Christ and Him alone, and His glory and His kingdom. No? Yun ang the object of your life and the object of your living. No? It's the pleasure of God to please Him, to praise Him, to make Him happy while you are in this earth. And then, makikita natin na we have to learn how to give thanks. Give thank God, no, in everything. Yung sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse number 18. In everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Everything, no? Sabihin lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon na dumating sa ating buhay, salamatan pa rin natin ng Panginoon, no? Because God knows everything that happens in us. Well, there's nothing that happens in us that the Lord does not notice. And nothing can happen to us without God allowing it. No? Halimbawa, ikaw ay nawalan ng pera, no? Nangangailangan ka ng pera pero wala kang pera. Pasalamat ka pa rin sa Panginoon. No? Nawalan ka ng trabaho, pasalamat pa rin sa Panginoon. No? There must be a greater purpose of God why these things happen in our lives. Na hindi ka na-promote sa trabaho, just wait. If the Lord will promote you, nothing can hinder, no, for the promotion coming from God, no? Ika'y nagkasakit, salamat ka pa rin sa Panginoon. Because maybe it's God's way of telling you na siguro ikaw ay malayo na sa Panginoon and He wants you to come back to Him, no? Ginagamit niya yung mga circumstances of life to awaken us to our condition, or that we are already away from God, no? But uh, we have to distinguish between a trial, sabihin you are faithfully serving God and nagkaroon ng mga problema, nagkaroon ng mga pagsubok, yan ay trial. It's like Job, di ba? Sinubok ng Diyos si Job, yung kanyang pananampalataya, na nagkaroon siya ng sakit sa kanyang katawan. Nagkaroon siya ng bukol mula sa ulo hanggang sa kanyang paa, no? Talampakan. Wala nang mapaglagyan ng kanyang sakit. Iniwan siya ng kanyang asawa, nawala yung kanyang kayamanan, nawala yung kanyang mga anak. Naiwan na lang siya nag-iisa. Pero sabi ni Job, ang prinsipyo niya, sabi niya na Diyos, sabi niya na naked came I into the world and naked will I get out thither. The Lord gave and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. No? Nung isilang ako sa mundong ito, wala akong dala at ako'y lalabas sa mundong ito na wala din akong dala. Sabi ni Hope, no? Diyos ang nagbigay, Diyos din ang kumuha, purihin ang Panginoon. And that's, in that declaration, Job maintained his integrity before the Holy God. No? Hindi siya nagkasala.
Hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi niya sinabi na, Panginoon, bakit nga ngayon na ako'y tapat na naglilingkod sa iyo, saka pa ako nagkaroon ng problema, saka pa dumating sa akin tong mga pagsubok, no? Yan po ay uh, maybe it's a part of God's way of helping you to grow in your faith. Mga pagsubok yan. Pero kung ikaw ay pasaway na mga na mananampalataya at dumating sa iyo yung mga problema, mga kahirapan, it could be part of God's discipline. Sapagkat kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, katulad din ng mga magulang, tunay na anak nila, ayaw nila na mapunta sa masama. No? Kaya ang ginagawa nila, dinidisiplina. And that's the same thing also with God the Father, no? That He loves His children, and because He loves His children, He disciplines them so that uh, they will realize that they are not doing the right thing, no? So i-distinguish natin, ano bang mga kahirapang ito? Ito ba ipagsubok ng Diyos o ito ay pagdidisiplina ng Panginoon? Or ito ba ay persecution coming from the world, no? Pero whatever the situation, no, our situation in life, do not forget to thank God, because God has always a greater plan why it happened in your life. Tingnan na natin yung positive side of the circumstances that happen in us. Always accept in your life that lahat ng mga nangyayari sa buhay mo ay, pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi yan mangyayari by accident. God has always a purpose in everything that happens in us, no? And if we are in the center of God's will, He will always convert everything into our advantage. Yung sabi niya, yung kanyang pangako. Sa Romans 8:28, yung ating mga prinsipyo na pinag-aralan nung mga nakaraang linggo o nakaraang mga araw na tayo nag-aral, yung sabi niya ang kanyang pangako, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ano pong nangyari kay Job? Dahil sa kanyang patuloy na pananampalataya sa Diyos, in spite of all the yung kanyang dinaanan ng mga kahirapan, sa huli, siya ay pinagpala ng Diyos. His faith was rewarded with uh, restoration, double restoration of the things that he lost. No? Nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon siya ng mga anak, nagkaroon siya ng kayamanan na mas marami pa kaysa yung kayamanan na nawala sa kanya. No? Sapagkat siya ay nagpatuloy na sumampalataya at sumunod sa Diyos at nanatili siyang tapat sa Diyos kahit anong sitwasyon yung mangyari sa kanyang buhay. No? At it is the same thing also with Joseph, yung makita natin, no? Yung kwento ni Joseph na siya ay pinag-isipan na masama ng kanyang mga kapatid, no? Yung iba gustong patayin, siya ay gustong patayin. Yung iba naman hinulog siya dun sa hukay. At yung iba naman ay nag-isip, ibenta na lang siya sa mga Midianites merchants men. They thought evil against Joseph, but Joseph was with God, and God turned their evil thoughts or evil plans into good, no? Ang nangyari, siya ay napunta doon, ibinenta siya sa captain kay Potiphar, the captain of the guard of Pharaoh of Egypt, no? Isang taong napakataas yung katungkulan sa pamahalaan ng Ehipto, no? At one day, to make the long story short, he became a governor of Egypt. And that's when there was a famine in the land of in the place where Jacob and his children were living. There was a famine, and they learned that there was corn in Egypt. There was sufficient food in Egypt, and everyone went there to buy food. No, so that's
what the children of Jacob did. They went there to buy food, and it's no, sila ay nagkita-kita at nagkaroon na ng reunification si Job, yung mga anak niya, at saka si Joseph. God turned every evil thought, no, into good, because um, Joseph was thankful to God in everything that happened to him. It's the same thing also sa ating pong buhay bilang mga anak ng Diyos, na hindi po tayo dapat manghina. Huwag po nating sisisihin ang Diyos kung meron mang ah, mga pagsubok sa ating buhay. Bagkus, ipasalamatan natin siya sapagkat meron siyang magandang plano para sa atin. No? Ah, wag, wag po nating kakalimutan itong prinsipyong ito. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Maging uh, ang tawag doon, we have to be thankful to God in everything. Well, yung ating pong, the last principle that we will be studying today is found in 1 Timothy chapter 4, verse number 12. And very quickly, ang prinsipyo na ito ay the principle of being an example of the believers. I must be an example of the believers. Yung mga believers kasi, lalong-lalo na yung mga baguhan, no? Yung mga baby in Christ, they need an example. They need an idol, kumbaga. The word idol, or someone they can look up to concretely see what it is to become a believer of our Lord Jesus Christ. No? Kailangan na ng example. Kayong yung mga anak ng Diyos ay dapat sila maging examples. Sabi nga sa 1 Timothy 4:12, be the one example of the believers in word, na salita. No? Yung mga salita natin ay it tells us our words, the words that come out from our mouth tell who we are, kung sino tayo, mula sa mga bunganga natin, no? Kung anong mga salitang lumalabas. Yan ay nagsasabi kung sino tayo. No? Kung ang lumalabas sa ating, ang mga salita na lumalabas sa atin ay puro mga masasama din yung nasa loob natin, yung puso natin. No? Kung kabutihan yung mga lumalabas ay mabuti yung ating puso. No? Kaya dapat our words must carry with it grace, not hate. Must carry with it charity, love, not anger. No? Yun ang gustong ipabatid sa atin ng ating yung banal na kasulatan, that we have to be example of the believers in word. No? Salita ng Panginoon. It has something to do not only in the words that come out from our mouth, but also in the kind of life that we live. No? Ano ba yung ating pamumuhay, no? Ano ba yung legacy natin na pwede nating maiwan sa mga mananampalataya na susunod sa atin, no? Sabi nung kanta, we're pilgrims in the journey of the narrow road, no? At marami yung mga nakasunod sa atin, no? At kung ang kanilang nakikita sa atin ay hindi mabuti, they will also think that it's good, no? Because they see it in us who are ahead of them. Kaya dapat po tayo ay maging example, no? Be the one example of the believers in word, in conversation. Ibig sabihin ng conversation, you're the kind of living, the manner of life, no? Yung sabi nga, nung si Gandhi ay nag-aral sa Amerika, ito ay kwento lang, no? I just don't know how true it is. Siya ay tumira sa isang
sa bahay ng isang Kristiyano. No? And this Christian was trying to witness to Gandhi about Jesus. Pero sabi niya, yung very remarkable na kanyang sinabi, sabi niya, I love your Jesus. I love your Christ. But I do not love Christians. Bakit? Yung ah, nagpapahayag na sila ay Kristiyano, hindi naman sila namumuhay ayon sa itinuturo ni Kristo. And that is the one of the blunders, no? Why many people do not come to the Lord Jesus Christ because of the mismatch uh, of the kind of life that the so-called Christians are living. Hindi hindi connected. It's not even related, no? Does not reflect the the principles of Jesus, no? Sapagkat napakarami pong mga tao nagsasabi na sila ay Kristiyano, pero ang gawa naman sa diablo, no? Kaya there is a mismatch there. Dapat sana maging halimbawa sa mga salita at pamumuhay. At ang pamumuhay na ito ay dapat this life must be molded, no, must be shaped according to the principles of Jesus in His Word. Kristiyano man, di ba? Dapat sinusunod natin kung ano yung turo ni Kristo. Yung sasabi Kristiyano pero ang sinusunod, ang idol nila tao. No? Pananamit, pananalita, yung mga kinakain, yung mga pinanunood, yung mga hindi makikita yung pagiging isang mananampalataya. Kaya tuloy, marami mga tao ang hindi makalapit sa Panginoon because they are being hindered by the lives of these so-called believers, no? So-called Christians, who are not living in accordance with the uh, instructions, no? Yung principles na sinasabi sa banal na kasulatan. They are just Christians by name, but not in life. Pero ang admonition of Paul is for all of us, for all children of God to become an example, not only in words, but also in conversation. No? Be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, love, no? In spirit, in faith, in purity. Yung espiritu mo, no? Nakikita sa'yo yung pagiging Christ-like, no? And ang pananampalataya, sabihin ng doktrina mo, ang pananampalataya mo ay talagang nakatayo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos at sa ating pong purity. No? Hindi po pwede na ikaw ay nagsasabi na ikaw ay isang anak ng Diyos pagkatapos ikaw ay naliligo sa kumunoy ng kasalanan. Newness of life. Binago ka na ng Panginoon kung ikaw tunay na mananampalataya. Hanggang dito na lamang po, mga kababayan, yung ating pag-aaral sa mga prinsipyo ng Panginoon mula sa kanyang salita. Tayo po ay babalik muli, God willing, next week sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sana po ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po, I am praying that we will all grow in knowledge and experience in the Lord Jesus Christ because that is the will of God for all of us to grow and grow and grow. No? Ito po ang inyong tagapagturo ngayon sa Attorney Peter Labid. Nagsasabi sa ating lahat that may the peace of God be upon us, His love, His mercy be always abounding in us, and may His Spirit will guide us unto all truth and a victorious life. God bless us all. God bless everyone. God bless the Philippines. Amen and amen.